Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Flores, ang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to custom repaint the band model kit na RGM 96X Jesta Canon EFSF Special Operations Mobile Suit. Okay, this is a 1/100 master grade na scale. So hindi ako nag-build nito. Shout out to the seller, so si Sir Derek. Thank you. Okay din yung build niya. Thank you very much for building this. And nakita ko lang to sa Facebook Marketplace, kaya yun, i-repaint natin to mga ma'am, sir. Okay, so first step, mag-apply tayo ng primer. It's a number 4 flat black. Okay, sa pag-apply ng primer, gagawin natin multiple coats. So siguro first coat, tapos first coat apply natin thin lang, and then after siguro mga ilang minutes, dagdagan natin ng second coat, okay, para pumantay yung layers ng primer natin. Okay, after ng flat black, mag-apply naman tayo ng gunmetal na paint for dry brushing para ma-emphasize yung scalp, makapag-add ng weathering, and magkaroon ng extra layer of highlights. So very matte na yung finish ng surface. So itadrag lang natin yung paint across the surface para magkaroon siya ng extra highlights and weathering. Okay, next step, we are going to use leather brown para naman sa dry brush naman ulit yung method na gagamitin natin. So gagawin naman natin after the gunmetal dry brush, lahat ng parts talagyan natin ng brown naman. Tapos kumbaga parang sectioning na yung ginagawa natin dito yung mga large areas first. So yun yung pinakamalaking area dito sa camouflage na gagawin natin, yung dark brown. So fill natin lahat siya ng dark brown, siguro mga 2 layers lang. Yung pangalawang layer, yun yung pwede natin siyang i-emphasize na mas bright kasi yung brown kapag 2 layers yung pinatong natin. So this is the first layer. Kapag natuyo siya, pwede ba natin patungan para mas maging opaque yung brown. Kasi magsisip in pa rin yung black dun sa sa background. Yun yung primer natin. Okay lang okay lang matabunan lahat ng areas kasi magse-sectioning pa naman tayo Parang ito yung pinaka base coat. Tapos after nito, we are going to use lighter colors naman para i-section yung magkaroon ng color separation yung iba't iba mga parts. Kunwari ito sa head, yung middle part, light brown or camo brown. Basta yung face na ginagawa natin dito, yung pinaka base coat nya, tapos na yung largest amount of color, done na. So kumbaga para pag sa painting, let's use a bigger brush first, and then before we go to the specifics, large areas muna, then saka na tayo dive in sa mga smaller parts. Okay, after nung leather brown, we are going to use ito naman, cargo brown naman for dry brushing. Dadrag lang natin yung paint across the surface para magkaroon ng extra layer of contrast. Tapos after nyan, pwede tayo gumawa ng color separation ng mga sections. Pwede natin i-separate itong parts na to. Kunwari itong part na dito sa may guns, yan, kulayan lang natin. Para siyang base coat, pero dry brushing yung ginagamit natin na method. Pwede tayong gumamit ng mas malabnaw na mixture, mas maraming water. Okay. Kung hindi naman, kung ayaw nyo naman ng tubig, mag-a-add kayo ng mga layers and layers of paint. Kasi pag dry brush, minsan yung transfer ng paint medyo matagal kasi nga dry brush. So mas konti lang yung paint
na natatransfer dun sa surface. Kaya paulit-ulit niya siyang gagawin para mag-combine yung mga layers. So yan, ganyan lang gagawin natin, sectioning. After ng sectioning, saan ba yung paint natin? Dito pala, nasa mixture pa pala. Nasa paint shaker pa pala yung next color natin. Wait lang kukunin ko na. Light camo brown. Tingnan natin kung ano yung color nito. Pwede rin naman pala. Okay, ito yung gagamitin natin color. Okay, same thing. Pwede tayong gumamit ng ng weathering style dun sa mga areas na gusto natin mas light. Okay. Para dito. Okay, yan. Tapos kung gusto natin mag base coat. Kasi parang wala naman akong guide dito. Gusto ko lang na very spontaneous yung pagpili ng sections. So, dito sa head, gusto ko mas light itong part na to. Yan. Base coat natin yan. Puro dry brush din. Pero, paulit-ulit na pahid. Ilang layers din para makover yung previous color. Next na color na i-apply natin ay matte rubber black. Magmi-mix na rin ako ng black just in case very low yung contrast dito sa sa brown. Okay, para naman then pwede na tayo gumawa ng mga camouflage na patterns. So yung camouflage patterns we can do something like this. Hindi naman siya kailangan super fine or perfect. Kailangan lang magkaroon ng mga irregular shapes. So yung camouflage naman kasi yung function niya talaga is to conceal the subject dun sa environment. So yun mga ma'am, sir ma'am, we are done with the Jesta Canon Daban Master Grade 1 to 100 na custom repaint project natin. So recap lang natin, nag-spray tayo ng flat black, tapos dry brush with steel or gunmetal. Tapos after nun, dry brush din with leather brown, and then after that, yung light, camo brown. Saan ba yun? Winter brown, shadow brown. Ito ata, wait lang ano ba yung brown na yun? Ito. Cargo brown pala. Yan, cargo brown yung next color. Tapos yung next, ito naman, light camo brown. And then, para dun sa mga camouflage patterns, ito. White, matte rubber black at saka flat black na primer. So, yun yung ginamit ko for the pattern. Tapos dito naman sa mga booster areas, dry brushing lang din yung method, blue and coral blue. Tapos naman dun sa mga bullets, nag-prime muna ako ng white bago red. Tapos dun naman sa eyes nya, dry brush din ng red, orange and yellow para magkaroon ng lighter shade yung kanyang visor. So yun, that's it. Yun na yung project natin. Again, thank you very much client for availing this. Yan, Jesta Canon na custom repaint projects. Meron pa, maraming pa tayong Gundam repaint projects na gagawin. Okay, so stay tuned lang sa channel natin. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.